Dalawang kotse, dolyar. 700 bawat isa. Kung kasama ka noong nakaraang linggo, alam mo na. Pumunta kami sa dealer donation auction para tingnan ang mabibili sa ilalim ng 1,000. Bumili ako ng 2 kotse, isang 2004 Honda Element at isang 1,000 na raan 97. Ford Mustang GT manual, tig dolyar. 700 bawat isa. Wala tayong alam sa mga kotse na ito, kaya pag-uusapan natin ngayon, panalo ba o talo ang nabili ko? Malalaman mo rin kung bago ka sa channel. Dati akong may car dealership sa New Hampshire, nakakasara ko lang. At ngayon ay nagsisimula ulit ako sa Florida. Kaya bang magtayo ng car dealership sa budget na wala pang 5,000 dolyar? Malapit na tayo sa halagang iyon at naisumite na rin ang aplikasyon ngayong araw. Makikita nyo ang bago kong shop, mga kasalukuyang proyekto at update sa dealer's license. Pero bago yon, pupunta tayo sa auction para makita ang nabili natin noong 1 linggo. Ang pangalan ko ay Craig mula sa Flying Wheels. Samahan nyo ako sa biyahe. Sige, para makarating sa auction, kailangan nating palitan ang Jeep Wrangler ng truck at trailer na ito. Pero kailangan muna nating alisin ang laman ng trailer. Ilalapit natin ito at ilalabas ang laman ng trailer. Pero may problema. Hindi ko sinunod ang payo ng mekaniko na magpalit ng gulong noong nakaraang buwan dahil akala ko kaya pa, pero hindi na pala. Ngayon, kita ko na kung gaano katuyo at bulok ang mga gulong na ito. Sobrang sira na ang gulong kaya umorder ako ng 4 na bago. Bukas darating ang mga ito at papalitan ko agad sa talyer. Kaya ilabas na natin ang mamahaling kotse mula sa trailer para makapunta tayo sa auction at mailagay natin ang murang kotse sa trailer na iyon. Buti na lang, hindi sira ang rim. Gulong lang ang may problema. Ramdam kong lumambot at naamoy ko ang usok. Tumabi kami at gumulong sa parking lot para kunin ang gamit sa trailer. Walang sira ang gulong, pero malala talaga ang sira. Okay, nailabas na natin ang kotse mula sa trailer. Balik na naman tayo sa auction at may bagong listahan ng sasakyan sa inventory hanggang susunod na linggo. Halimbawa, itong Chevy Cavalier na may 125,000 milya at Ford Explorer na may 75,000 milya. May ipapakitang astig na bagay sa inyo. Pagkatapos nating mahanap ang Mustang ko, isang 1978 Ford Expedition, hindi na nga ito umiiral. Sa lugar namin, sa New Hampshire, tingnan natin kung bukas ito. Karaniwan, sira na ang mga rocker panel sa ganitong panahon. Ang galing! Itong Ford Expedition mula 1,978 walang kalawang. Hindi ko na talaga nakikita ang mga ganito ngayon. Baka di nyo rin pinapansin tutulad ng pagpapahalaga ko. Di naman ito malaking bagay, pero ang 1,978 Ford Expedition Eddie Bauer na ganito pa rin ang kondisyon at tumatakbo, siya ang pumalit sa Bronco. Tinanggal ang Bronco noong 76 o 77 at pinalitan ng F150 platform. Gamit ang 4.6 o 5.4 litrong V8 na parehong makina ng Ford Mustang na bagong bili ko, wala itong tagas sa manifold. Grabe, gusto ko ito at malamig ang aircon. Sobrang overacting ba ako? O astig lang ba talaga na makahanap ng mga kotse na parang random lang na wala namang may pakialam at halos wala na ngayon? Sa tingin ko, ang astig pa rin makahanap ng ganitong mga bagay. Interesado talaga ako. Babalik ako next week para tingnan kung mabibili namin ito. May gustong magdikit ng bumper sa fender gamit ang bondo. Yan ay Audi A7 na may supercharged na 3 litro V6. Grabe, 33,000 milya lang ang tinakbo nito, 83,000 milya. At muli, may nag-donate nito. Gusto ko talagang hanapin ang Mustang ko, pero naaakit din ako sa mga sasakyan na mababa ang tinakbo, parang mga survivor. Nabanggit ko na ito dati sa video ko. Malamang may pera at matanda na ang bumili ng sasakyan na ito at kadalasan namamatay na rin sila. Ayaw na ng pamilya magbenta ng sasakyan kaya idinodonate na lang nila ito para makakuha ng buong tax deduction. Nandito ang mga libro at may 33,000 milya, 32,000 milya. Wow! Mukhang magkakaroon pa ng part 3 ang video na ito at iyon ay ang charity auction sa susunod na linggo. Nasaan na ang Mustang ko ngayon? Sabi sa akin,
Nandito pa rin ito kung saan ko iniwan. Tingnan mo, isang Ford F at Ranger na walang kalawang. Wala niyan sa amin. Kahit pa may 184,000 milya. Hindi namamatay ang mga ganitong sasakyan. Heto na, nakikita ko ang Ford Mustang ko na hindi naman mukhang masama. Naalala ko, mas malala pa ito dati. Baka mataas lang noon ang inaasahan ko. Ito ay isang 1,996 Ford Mustang na may 100,000 milya. Kakapasok lang nito sa 100,000 milya. Sabi ko na sa huling video, tuyot at bulok na ang mga gulong. Mali pa ang sukat para sa Cobra R. Palitan ko ang headlight. Sa tingin ko, kaya ko pang pakintabin karamihan dito. Kaya susubukan nating buhayin ang pintura. Palitan ang headlight at lahat ng gulong. Maayos pa bumper, pero hindi maganda ang hood. Pupunta ako sa junk shop ngayon. Nabanggit ko na ito sa huling video. Titingnan natin kung may makikita tayong plastic na parang nabilad sa araw. Nangyayari ito dahil pinalitan ng iba ang deck lid. Pinalitan nila ang spoiler na iyon at maaaring hindi nila ginamit ang tamang mga seal o kaya naman ay mali ang pagkakakabit nito sa deck. Nagiging sanhi ng paninilaw ang naiipong tubig at nabubulok ito, kaya kailangan na rin ng deck lid bukod sa spoiler. Pero mas maganda pa rin ang kondisyon ng katawan kaysa inaasahan. Marami dito ay maaaring magamit muli. Sayang ang gulong, maganda pa thread pero tuyo at bulok na. Sa kabila ng kalabuan, pakiramdam ko posible pa itong buhayin. Nabanggit ko na sa huling video, pero ito ang orihinal na spoiler. Mas gusto ko ang tela sa loob dahil mas matibay ito kaysa leather. Kahit kabaliktaran ng sinabi ko kanina, sa huling video akala ko lumabas ang airbag, pero hindi pala. Ganun talaga, parang niluluto sa araw ng Florida. Yung takip ng airbag sa manibela naging marupok at naghiwa-hiwalay, kaya pwede tayong kumuha ng pamalit na airbag para sa kotse na ito. Isa pang problema, kapag nagpapalit ng spoiler pero hindi sinasabay ang seal o mali ang pagkabit, pumapasok o naiipon ang tubig sa mga butas ng spoiler. Sabi ko nga, nagdudulot ito ng pagkabulok sa deck lid at pumapasok din ang tubig sa trunk. At pagkatapos, nabubulok ang sahig. Makikita mo dyan ang nabubulok na sahig dahil ang tubig ay mananatili lang sa pinakamababang bahagi na malinaw namang dyan mismo. Makikita mo ang sapatos ko, pero hindi ang huhuho ko. May isa pa tayong problema. 4.6 na litrong V8. Malulusog talaga ang mga makinang ito, ginamit pa sa Ford Truck Motors at ginawa para tumagal. Ang problema lang ay ang hood kahit maganda ito. Isa sa mga manunood ko ang nagsabi na ang hood na ito na gawa lang sa fiberglass ay ilang daang dolyar. Nasira rin ang hood latch kaya hindi ito nananatiling nakasara. Kaya baka gusto nating kumuha ng hood, deck takip at mga gulong. Kailangan ng pagmamahal ng sasakyan na ito. Malaki ang proyekto, pero gusto ko ito. Masaya akong gumawa at mag-video ng mga proyekto. Maganda ang tunog, pakinggan mo ang makinang ito. Lumaki akong mahal ang Fox body at 5 litrong Ford engine. Para sa akin, isa ito sa pinakamagandang tunog ng makina. Pero ang 4.6, maganda rin ang tunog. Ngayon, susubukan natin kung gumagana ito gamit ang manual transmission na V8 Mustang. Ayos naman ang pakiramdam ng clutch. Medyo mahigpit ang manibela ngayon. Posibleng hindi totoong 100,000 milya ito dahil analog ang speedometer at odometer. At dito sa Florida, kapag lampas na ng 10 taon, hindi na isinasama ang mileage. Kaya hindi na nila kailangang sabihin sa akin kung totoo ang mileage o hindi. Basta ilalagay lang nila na exempted. Sa titulo, ayos daw ang kotse. Nagbayad ako ng 700 dolyar para sa gumaganang manual V8 Mustang. Hindi ka panipaniwala. Kailangan kong lumabas ng truck pero ayaw bumaba ng bintana at hindi mabuksan ang pinto. Parang trailer ito. May problema ako. Hindi bumababa ang bintana ng kotse kaya hindi ko mabuksan ang pinto. Kailangan kong dumaan sa trunk palabas at papasok.
Oh, hindi ko naisip yon ng mabuti. Buti na lang, nasa glove box ang takip, kaya binuksan ko ang trunk at umakyat sa likod na upuan. Buti na lang natupi ang likod na upuan, itinulak ko ang takip pataas at lumabas. Nakaalis na ako bago pa tayo umalis. Gusto ko pang ipakita sa iyo ang isa pang sasakyan na na-donate dahil maganda itong Buick Reatta, pero mas maganda pa dito. Perpekto ang loob ng sasakyan at 33,000 milya lang ang tinakbo nito. Halos kapareho ito ng Cadillac Alante, magka-level lang, pero halatang astig talaga ang sasakyan na ito. Gusto ko ang digital na gauge, malambot ang leather at malalaki ang knob at button tulad ng Buick. Sa $700 nakabili ako ng Mustang GT na V8 manual. Kahit luma at sira na ang gulong at itsura, umaandar at nadadala pa rin. Ngayon, balik tayo sa bago kong shop kung saan titingnan natin ang Honda Element at susubukan din natin kumuha ng pyesa para sa mga sasakyan na ito. Sa video na ito, o sige, balik na tayo sa shop ko. Ito pa ang isa nating 700 na kotse. 2,004 Honda Element. 200 at 8,000 milya basag ang bintana at walang takip ng gasolina. Kailangan lang nito ng kaunting alaga pero maayos pa ang kondisyon at 4-cylinder na manual transmission ito. Isa ang ganitong Honda sa pinakamahusay na sasakyan ngayon. Ngunit may mga kulang na piraso at pangit ang mga headlight. Pero sa huling video, sinabi ko sa iyo, may kaibigan ako mula sa dati kong shop na nag-iipon ng mga Honda Element. Kaya ang gagawin natin, una, i-unload muna natin ang Mustang at pagkatapos ay dadalhin natin ito sa kanya para makita natin kung makukumpleto natin lahat ng pyesa na kailangan natin at kung magkano ang magagastos ko. Bago natin gawin yon, ilabas muna ang Mustang sa trailer. Mukhang mahirap ito, kaya aakyat ako at susubukang gawin ang makakaya ko. Sige, huwag kang babagsak sa akin. Nagawa na ang unang hakbang. Ngayon, kailangan nating makarating sa harap at pasok na tayo. Ay, naiwan ko ang mga susi sa loob ng kotse ko. Sana makalabas na lang tayo agad. Oo, kaya natin yan. Swerte na ilagay ko sa neutral kaya gumulong palabas at makakalabas na ako ng kotse. Ang saya bumili ng project cars. Ngayong magkasama na ang proyekto, mas mainam gumawa ng listahan ng pyesa. Kaya itatala ko lahat ng kailangan para sa dalawang kotse. Ilalagay ko ito sa cellphone ko para ma-order lahat sabay-sabay. At kapag kumpleto na, saka ko sisimulan ang proyekto. Simulan natin sa Mustang. Kailangan ng headlight at buffing na kaya nating gawin. Huli nating gagawin ito at titingnan kung matanggal lahat ng kalawang. Natanggal ito sa pintura pero hindi pyesa. Kailangan natin ng headlight, gulong o tires at itong plastic na napag-usapan na. Kailangan ko ng bagong deck lid para maibalik sa stock ang kotse kaya oo, kailangan natin nito. Napansin kong malambot ang preno kaya i-inspeksyonin at aayusin natin ito. Kailangan ko rin ng bagong airbag at master control panel. Pangit talaga ang upuang ito. Hindi ko na kayang ayusin kaya hahanap na lang tayo ng mga upuan. Siguro kaya kong linisin lahat. Kailangan din natin ng radyo. At dati puti ang mga gauge na yan. Pero hindi na sila puti ngayon, kaya baka palitan natin ang mga gauge na yan at tapalan ang sahig. Yun lang para sa Mustang. Ngayon, pupunta na ako para tingnan kung makakakuha tayo ng mga pyesa para sa Element na ito. Pwede pang ayusin ang mga headlight, pero sa tingin ko, mas mabuti kung makakakuha na lang tayo ng bagong mga headlight mula sa iba. Tiningnan ko na ang likurang bintana, mukhang kailangan natin ng upuan bukod pa roon. Maganda ang loob. Kaya tingin ko upuan, bintana at takip ng tangke ng gasolina lang ang kailangan. Para sa kotse na ito, maganda ang itsura ng mga gulong at syempre, i-inspeksyonin natin ang buong kotse. Oh, at kailangan din natin ito, kaya tingnan natin kung makakahanap tayo ng mga pyesa para sa dalawang kotse na ito sa susunod nating bahagi. Kung napanood mo ang video ng pagpapaalis sa akin, baka pamilyar sa iyo ang lugar na ito kung saan ako pinaalis dahil masyado raw akong sumakop ng espasyo. 2 ang kotse ko noon, kahit isa lang ang pinapayagan. Bilang may-ari ng gusaling pang-industriya, sigurado akong kakaunti talaga ang paradahan. Nung umalis ang mga Honda Element, nilagay ko agad dito ang mga kotse ko para hindi maagaw. Hindi niya gusto,
Kaya naghiwalay kami. Solo na lang ako ngayon. May mga sirang sasakyan at nakaparada sa pwesto ng Honda Element, pero nandito tayo sa Honda Element. May quarter glass ito na kailangan ko, pero walang fuel door. Maganda pa talaga ang kondisyon ng mga upuang yan. May trim piece ba ito? Hindi ko kailangan nun. At sa kasamaang palad, may 3 pang ibang elemento na nandoon lang ng ilang buwan habang nandito ako. Kaya siguro pupunta tayo sa junkyard, kaya ang stock na sukat ng gulong ng Mustang GT ay 200 at 45-25-17. May set sila dito mismo sa mga gulong na ito. Welcome sa isa sa paborito kong gawin. Nasa junkyard tayo ngayon. Mahilig akong maghanap ng mga pyesa, kaya dito dinala ang Honda Element na ibinigay ng kaibigan ko noong nakaraang linggo. Tingnan mo to ha. GMC Denali 10-speed na bisikleta. Kaya kasama na siguro ito sa pagbili ng Denali. Maraming gulong dito kaya makakahanap ako ng babagay sa rim ko. Meron sila doon, pero kailangan ko pa ikabit at ibalanse sa Cobra R wheels ko. Gusto ko naman ang Cobra R wheels. May 4 din silang bagong Bridgestone. 19 na pulgada ang mga ito. Naisip ko kung kasya ba ito sa akin. Astig ang 19 pulgadang gulong at rim sa Mustang ko. Pasilip ito sa bagong video ko na tampok ang 13 GT na may Coyote. Bumili ako ng set ng Mustang gulong na may kasamang bagong GT na rim at nakabalanse. Lahat sa halagang 400 piso. Mas gusto ko na lang gastusin yon kaysa magpakabit at magpabalanse ng set ng gulong. Sinabi sa akin dati na may Mustang ding katulad ng akin. Hindi ko alam kung bakit, pero ang saya ko kapag nasa junkyard ako. Siguro ganun pa rin ngayon. Hindi mo talaga alam kung ano ang makikita mo. At minsan may mga sobrang astig na bagay kang natatagpuan sa junkyard. Pumunta ako dito para maghahanap ng Mustang. At ngayon, ayan, Honda Element naman ang nakita ko. Nakakatawa, matagal na itong nakaparada sa dati kong lote. Ngayon nandito na. Kaya kailangan ko pang magbayad ng mas mahal dito kaysa nung nasa parking lot ko lang siya. Meron sila nung 3 bagay na kailangan ko. Itong bintana dito, itong takip ng gas, at itong trim. Kaya ayos na tayo. Kaya kukunin natin ang presyo nito. Tingnan din ang upuan dahil hindi rin maganda ang kondisyon nito. Madali lang tanggalin ang gas cap, 210 mm bolts lang. May gas cap na swak sa plastic, kaya gusto ko ang Honda Element dahil puro plastic lang lahat dito. Tapos na ang misyon sa unang sasakyan. Bihira ka na makakita ng ganito. Astig nga. Ano yung dilaw na yon? Akala ko Camaro, pero nasa Japanese section pala. Iyan ay Porsche 944 na hinubaran na. Wala namang silbi sa akin, pero astig pa rin. Ito ay may 3-liter V6, pero karamihan ng Infiniti na ganito ay pareho ng chassis ng Nissan 240 SX na may KA24 4-cylinder. Ito ang pinakamagandang Nissan na nagawa noong gumagawa pa sila ng kamanghamanghang sasakyan bago lumabas ang mga modelong ngayon. Yung henerasyon na yan, Ultima, pati mga basurang Sentra at Murano na may continuously variable transmission, doon bumagsak ang Nissan. Ngayon, punta tayo sa Ford, may Fox body Mustang dito. Tama, nasa baba, convertible pa. Kahit 6-cylinder lang, ayos na. Maganda ang GT bumper para sa nangangailangan. May corner lights pa sa loob. Halos hubad na ang kotse na to, wala nang natira. Yung Mustang sa baba parang itim din, kaya pwedeng gamitin deck lid, hood at ibang pyesa para sa kotse ko. Tingnan natin. GT, 4.6 LB8 to. Pareho lang makina. Kailangan ng pintura ng hood. May hood din tayo. Stock headlights na di ko trip at stock deck lid meron din tayo. Ito, hindi bulok na deck lid para sa 76 Ford Mustang GT. Oh, hindi bulok. Pwede ito. Ano pa ba ang kailangan natin? Kailangan natin ng airbag. Meron bang airbag to? Meron, pero ang dumi at nagsisimula ng mag-crack. Katulad ng sa akin dati. Sabi ko nga dati, mas gusto ko talaga tela kaysa leather. Ano yon? Lumang Maverick ba yon? May next-gen Mustang tayo. Katabi ang Mercury Cougar na pumalit sa Ford Probe. Parehong 2 tuldok 5L, 6 na silindro, at halos magkapareho ang loob. Astig yang kotse. Isa sa mga una kong kotse nung high school ay 73 Ford Probe, halos ganyan din. At pagkatapos lumabas ang mga ito at talagang maganda sila noong 79, kaya lang itong piraso na to ay basag-basag na. Kaya wala na itong silbi sa atin. Maling henerasyon yan. Maling henerasyon din yun doon. Maling henerasyon din dito. Ayoko talagang pinturahan ang Mustang ko, kaya kung makakahanap ako ng maayos na itim, yun ang ideal.
Heto na naman, bagong henerasyon ng mga Mustang. 05 pataas. Nakakatuwang kaalaman, ito ay isang Lincoln Mark 8 at yung nandoon ay isang Cobra engine. Kaya yung makina na nasa Lincoln Mark 8 ay may parehong ulo ng makina gaya ng Cobra Mustang. Sa tingin ko, 30 vet yon, 32 valve, dual overhead camshaft dual timing chains. Ang lupit ng makina. Tingin ko tama ako, paki-correct kung mali ang body style na sinasabi ko. Akala ko may nakita ako doon. Heto ang gray na version ko, mukhang 94 o 95. At ang tanging dahilan kung bakit ko naisip yon ay dahil sa side scoop na yan sa baba. Hindi ako sigurado. Walang silbi ang leather, walang silbi ang airbag, walang silbi ang kotse na to. Bulok dito sa New Hampshire. Pero hindi ko kailangang mag-alala sa rattlesnake. Dito, pwede akong makakita ng rattlesnake kahit saan. Mag-ingat kayo, henerasyon ko. Itim na walang hood. Well, puti ang hood dati. Kumusta ang airbag? Nakakatawa ba? Pareho ng headlights ko. Ito yung mga upuang tela ko. Nagtataka ako kung mas maganda pa ang kondisyon nito kaysa sa akin. Sayang. Walang airbag. Mas maganda pa ang upuang ito kaysa sa akin. At pareho lang naman kami ng upuan, di ba? Sa tingin ko oo, pareho rin ang spoiler na ginawa nila at natutuklap din ang deck lid nito. Pero hindi naman bulok. Pero ito, sira na dito. Mas bagong henerasyon ng Mustang, mas bagong henerasyon ng Mustang. Eto na, yan ba yung hood ng berdeng kotse dati? Kaya siguro berde rin ang hood na yon. Basag na ito at di ko na magagamit at yung deck lid kahit maayos, na spray paint na at walang airbag. Okay, kumpleto na ang Ford Mustangs. Nabuo na ang kotse. Uy, Ford Thunderbird parang 78, di ba? May optional na 4.6 liter V8 at dati ay may supercharged V6 gamit ang Super Coupe option. Ito ay 3.8 liter lang. Pero kung Super Coupe tulad ng 74, pwede kang kumuha ng manual transmission at supercharged V6. At kahit na mukhang astig yon, may kakaibang maliit na merkado lang para sa mga yon at hindi malaki. Kaya kahit magmay-ari ka ng isa, hindi rin malaki ang merkado para ibenta ulit ang mga yon. Mayroon tayong lumang Firebird, isa pang lumang Firebird o Cadillac Limo, isang Grand Prix. Ano yon, lumang Buick ngayon? Sinusubukan kong magbahagi ng kaunting kaalaman ko tungkol sa mga kotse para makapagbigay ako ng halaga sa mga video na ito. Nasa junkyard ako. Nag-iikot dahil nag-e-enjoy ako dito. Kung kailangan mo ng pyesa ng kotse, hindi ito sponsored. Sa carpart.com, makakahanap ka ng kahit anong pyesa mula sa iba't ibang parte ng bansa. Madalas kong gawin yan. Ganon din sa fender ng silver na Mustang na pinakita ko sa iyo kanina. Ako mismo ang nakahanap ng tamang kulay na fender. Malaking tulong talaga dahil malalaman mo agad kung saan ang pinakamalapit na junkyard na may gulong o iba pang kailangan mo sa website. Hindi mo na kailangang maghanap ng junkyard tulad ko, pero nasaan ang saya roon? Kung may oras ka, masaya akong maglakad sa junkyard. Siguro kakaiba lang talaga ako. Nakakita ako ng dalawang lumang Corvette dito. Ayos. Oo, Corvette ng dekada 70 dito. Corvette ng dekada 70 doon. At parang 2,010, dagdag pa ang Camaro doon. Sige, sapat na ang pangangalap sa junkyard para ngayon. May listahan ako ng pyesa. Pupunta tayo sa opisina, dala ang listahan ng pyesa mula sa bawat sasakyan na nakita natin na pwedeng gamitin o raccoon. Kukunin natin ang presyo ng lahat para malaman ang gastos sa Mustang at pyesa ng Element at kung magkano ang ilalabas natin para sa mga sasakyan. Lahat ng pyesa ay napakaabot kaya ng presyo. Gustong-gusto ko itong ginagawa, sobrang saya ko. Lahat ng pyesa ay napakaabot kaya ng presyo, kaya ang fuel door ay 13 piso. 7 piso ang windshield trim, 32 piso ang driver rear quarter window. Ako ang magtatanggal pero hindi ako kumpiyansa sa sarili ko. Ang hood at trunk ng Ford Mustang ay tig 72 piso driver seat, 42 piso. Kaya sa ilalim ng 250 piso o mas mababa pa sa 230 piso, matatapos ko na, makukumpleto ko na ang Mustang na yon. Kailangan pa nitong pinturahan, pero ang mga gulong ay 200, pwede kong ilagay, oo, siguro yun ang gusto niya. 50 piso kada gulong, pero pwede ko pang tawaran. Tapos meron siyang set ng 19 na pulgadang Mustang na gulong na gusto niyang ibenta ng 800. Makakahanap ako ng mas mura sa marketplace. Tingnan mo, sobrang linis ng Honda Prelude na to, mula pa sa orihinal na tambutso. Manual ba ang transmission nito? Hindi siya matic pero sobrang linis ng kotse na to, lahat orihinal. Grabe.
Perpekto ang bumper at hood, may flip-up na ilaw sa harap at nandyan pa ang orihinal na takip ng gulong. Astig! At kung SI ito, ang tawag ng mga may-ari ng Nissan dito ay Super Hikus, na hindi Honda. May 4-wheel steering ang SI version ng kotse na to. Ayos, ang ganda talagang makita yon. Sige, nagbayad kami ng $700 para sa bawat kotse. Ang piyesa ng Element ay di aabot sa $100, habang ang sa Mustang ay di lalampas sa $300. Kasama pa ang gulong, aabot ng 1,000 ang gastos para mapatakbo ang Mustang bago pinturahan. Ang Element naman ay aabot lang ng wala pang $800 kapag lahat ng piyesa ay pinagsama-sama. Kaya babalik ako dito, dala ang lahat ng aking mga gamit sa ibang araw kapag mas marami akong oras. Maganda ang araw, mag-isa lang ako, natapos ko ang trabaho, pumunta sa auction at junkyard. Sana may kasabwat ako. Salamat sa panonood. Pupuntahan natin ang Mustang at Element sa susunod na serye, kaya tandaan sila. May malaking problema ako sa Homeowners Association sa Murder Condo, pati yung Silver Mustang GT. Kung gusto mo ang mga video, sabihin kung ano ang gusto o ayaw mo para magawa ko pa ang gusto mo. Salamat sa panonood at thumbs up kung pwede. Malaking tulong ito sa channel ko. Salamat sa panonood. Kita-kits ulit. Paalam.